Tunghayan po natin ang mga paghahanda ng parokya ng San Felipe Neri bilang isa sa mga pilgrim churches. Alamin natin yan sa nakalap na impormasyon ni Bombo J.C. Galvez. Patron ng kabataan at kaligayahan, yan si San Felipe Neri. Itinalagang simbang San Felipe Neri bilang Jubilee Church ngayong taon, partikular para sa mga kabataan at mag-aaral. Ngayong Holy Week, nabutan ng Bombo Radio Team ang mga kabataang nag-eensayo para sa tinatawag na sinakulo. Ito ay isang pagsasadula ng pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesucristo na karaniwang ginaganap tuwing panahon ng Kwaresma. Personal nating nakausap ang Parish Youth Ministry at Jubilee Year Events Coordinator na si John Loren Galon. Ayon kay Galon, itatanghal ang sinakulo na ito pagsapit ng Biyernes Santo. Ayan, so ito po yung mga kabataan po, taon-taon po naghahanda po kami ng tinatawag naming sinakulo, Daan ng Krus. No? So ito po magdarasal po kami ng Daan ng Krus at ipapakita or iaak ng mga kabataan no yung ginawa naming ay yung nangyaring pagpapakasakit ng Panginoon, yung Stations of the Cross nga na tinatawag po. So ayun po, pinaghahandaan po namin yun na gagawin po sa Biyernes Santo ng umaga dito po sa aming simbahan. Marahil nagtataka kayo kung sino nga ba si Felipe Neri. Isinilang si Felipe Neri sa Florence, Italia noong 1550. Isa siya sa mga naimpluwensyang personalidad sa panahon ng kontrareformasyon. Ang mga paunahing katangian niya ay ang kababaang loob at pagkamasayahin. Pumanaw ito sa Roma noong 1595. Sa kasalukuyan, ang San Felipe Neri Parish ang pinakamatandang parokya at mother church ng lungsod ng Mandaluyong. So ito po ay ang aming pong principal na patron dito sa simbahan ay ang Mahal na Birhen Pinaglihing Walang Sala na siya ring patron ng buong syudad ng Mandaluyong. So idineklara nung nakaraang taon lamang. Tapos po, ang aming patron ay si San Felipe Neri. Siya po ay isang pari sa Roma na hindi gaanong kilala at siya po ang tinatawag na patron ng kabataan at kaligayahan. Bilang isa sa mga pilgrim churches, may mga aktibidad din anyang inihanda ang simbang San Felipe Neri para sa buong taon ng Jubilee. Ito'y bukas para sa lahat ng deboto na nais pumunta sa kanilang parokya. May mga programa po kaming inihanda sa buong taon ng Jubilee Year, no, na pwede nilang puntahan or ikutan dito. Gayon din, sa tuwing Semana Santa o tuwing mahal na araw nagkakaroon ng mga espesyal na pagtitipon kagaya ng ginagawa naming mga prosesyon, ng ginagawa naming itong sinakulo, Daan ng Krus na pinaghahandaan din po namin ngayon. At isa po sa pinakamahalagang ginagawa namin ngayong mahal na araw ay yung gabi-gabi po na aming pagpapakumpisal. No? So yun po yung tinuturing po naming pinakamahalaga or pinakamagandang renewal na pwede ninyong gawin dito sa simbahan. Gayon din po, nag-set up po kami ng mga prayer station sa paligid ng simbahan kung saan makakapagdasal po lahat ng mga dumadalaw. Mahalaga raw kasi bilang isang pilgrim church dahil dito matatanggap ang biyaya tuwing Jubilee Year. May tinatawag anyang indulgence, ito raw yung pagkawala ng mga parusa na nakaukol sa mga kasalanan. So ayun po, ngayong mahal na araw at syempre sa buong taon, itinatalaga or dinedesignate ang mga simbahan or itong San Felipe Neri Parish bilang isang pilgrim church. Ano po ang pinaka-main po na role ng pilgrim church ay dito po sa simbahang ito matatanggap ang biyaya na ipinagkakaloob tuwing Jubilee Year, which is yung tinatawag nating indulgence. So ang mga simbahan, ang pilgrim churches po, sila po yung mga simbahan na maaaring puntahan para mag-gain yung indulgence sa pamamagitan ng mga ilang activities na prepare po ng simbahan. Sentro na ngayon upang palaganapin ang salita ng Diyos at makatanggap ng mensahe ay sa pamagitan ng social media. Malaki raw kasi ang ambag nito sa pagpapakalat ng salita ng Diyos, lalo na sa mga kabataan at sa mga Katolikong hindi nakapupunta ng personal sa simbahan.
Ayun. So, ayun po, ngayon, malaking investment ng aming parokya, matagal na po, is yung aming social media, yung aming Facebook account. No, nagpo-post po kami doon ng napakaraming mga reflections, mga homilies po ng mga pari po namin. Gayon din po, lahat po ng mga celebration na nabanggit po kanina ay sinusubok po namin na maiparating din online. No? Sinisika po namin na ma-live stream yung mga misa at yung mga gawain kagaya nitong mga sinakulo na may kwalidad, no? Kaya pinagpa-practicean at pinaghahandaan at pinagagastosan din po yan ng mga ng aming parokya. Gayon din po, mayroon din po kaming social communications ministry na naglalatag din ng iba't iba pang mga pagninilay, mga istorya ng pag-asa na matagal na rin pong napasimulan dito sa aming parokya. Dahil itinalagang San Felipe Neri Parish bilang Jubilee Church, partikular sa mga kabataan, nakapanayam din natin yung ilang mga mag-aaral. Sinabi ni Mary Grace Ann Abling, isang estudyante at 10 taon nang naglilingkod sa parokya ng San Felipe Neri, nung nalaman niya raw na ang kanilang simbahan ay magiging pilgrim church, may pressure raw ngunit hindi nawawala ang kanyang saya. Binago rin daw nito ang kanyang buhay. Ako po ay 10 taon na naglilingkod sa simbahan, no? Mula po ako'y 5 taon. May mga panahon sa aking buhay na talaga nawawala ng pag-asa. Minsan makikita niyo ako dito sa pews na talagang, sa pews na simbahan, yung gabi na talagang umiiyak, no? Na asking God, no, bakit nangyari ito? Pero alam mo, ang siguro sagot ng Panginoon, laging pinapakita niya, na manalig ka, huwag kang mawala ng pag-asa dahil ang Diyos mismo ang pag-asa. Noong nakaraang taon daw, naging aktibo naman sa simbahan si Joseph Francis Paz, isang youth officer dito sa San Felipe Neri Parish. Noong nakaraang taon naman daw naging aktibo sa simbahan si Joseph Francis Paz, youth officer dito sa San Felipe Neri Parish. Bukod daw sa naging inspirasyon niya ang kanyang mga magulang na matagal nang naglilingkod sa parokya, naging turning point na raw nung na-broken hearted siya. Isa raw ito sa mga pagkakataon sa buhay ng mga kabataan na kung saan makararanas sila ng kalungkutan. Sa mga pagkakataong ito, kinausap daw siya ng Panginoon upang maglingkod sa kanya at sa parokya ng San Felipe Neri. Nagsimula po ako mag-active sa simbahan last year lang. Ang mga magulang ko talaga ay server na, lector and commentator sila dito sa parokya at nakikita ko na sila na naglilingkod. Pero it was only last year na kumbaga nalaman ko kung yung dahilan at yung inspiration nila sa pagsuserve. Kasi dahil last year, ako po yung nakaranas ng isang breakup last year. At it was in that, sa moment na iyon, sa panahon na iyon, na narinig ko yung boses ni Lord. Kasi nagsimba ako nung araw na iyon, na naranasan ko yung breakup na iyon, at yung gospel nung araw na iyon, ang sabi ng gospel, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Tapos nung narinig ko talaga iyon, napaluha talaga ako, no? Narinig ko yung tawag ni Lord na, sa akin ka muna. Sa akin ka makakahanap ng totoong comfort. Dalawa lamang mga kabataang ito sa mga binago ng Diyos, pero ang Diyos hindi kailanman tumitigil sa pagtawag. Katulad ng dalawang kabataang ito, kaya rin baguhin ng Diyos ang buhay ng lahat, mula sa pagkakalugmok tungo sa bagong simula, mula sa luma nating pagkatao patungo sa buhay na may saysay. Sa lahat po ng mga dadalaw, lalo na dito po sa aming simbahan, napakaganda pong isabuhay natin yung ating sariling pagninilay sa tawag doon sa pasyon ng ating Panginoon dahil lahat tayong mga Katoliko sa iba't ibang mga paraan, yun yung hinahangad natin kapag Holy Week, maisabuhay, maisapuso, yung ginawa ni Jesus. At syempre, sabi nga, dapat may sarili rin itong epekto sa iyo. Sa paggunita natin ngayon ng Semana Santa, naway maging pagkakataon nito para tayo tumigil sandali, magmuni-muni at manumbalik sa tunay na kahulugan ng pananampalataya, pag-ibig at sakripisyo. Naway maging daan ng mga banal na araw na ito upang mapalalim natin ang ating ugnayan sa Diyos at sa kapwa. Pinaalalahanan din tayong lahat ng isang mahalagang katotohanan na hindi natatapos sa krus ang kwento.